So yun, good evening. Papakita ko lang ngayon yung aking na-install na dashcam. Ang model pala nito ay DDPi Mola E3. Yan yung kanyang specs. Yan. Bali, ang i-discuss ko ngayon dito is yung difference nung kasama niyang power supply na cigarette port versus dun sa ito yung cigarette port na USB type na power supply versus dun sa hardwire kit. Separate ko na pina-purchase. So ito siya, punta tayo sa Shopee. Yan. So Mola E3 yung aking model ng DDPi. So type C siya. Yan. So papakita ko muna ngayon is yung default o yung kasamang power supply. Yan. Nakasaksak na siya. Pinadaan ko lang doon patas dito sa ating dashcam na Mola E3. So yan siya. Ilawan ko lang. Yan, ito siya. Yan. Kakasilaw. Yan. Ito, yan. Yan, may bali na yan. Yan. So, testing na natin. So, mag-on lang yung ating dashcam pag naka-engine on tayo o kaya naka-accessory on. So, i-on natin. One press. Yan. Hello, DDPi yan. Yan. Hello, DDPi. Yan. Yan kanyang welcome. Welcome na greetings. So, yan. So, next natin is punta tayo sa app niya. Yan. DDPi. Yan. So, na-connect ko na to. Yan ang ating pangalan ng ating dashcam. Yan. Ang kaibahan nito is sa settings, device settings. Pero yung kanyang mga recorder, yung camera niya at saka yung files, ma-access nyo pa rin siya. Pero ang kaibahan lang is yung device settings. Yan. So device settings, speaker volume, okay siya. Power on tone, yung pag magbubukas siya. Then, wala. Tapos installation guide, yung kanyang yung may horizontal at vertical lines. So rear lens, rotate, up and down, left and right. So may option kayo to change yung video encoding. Then, recording resolution. Pwede kayong pumili kung 2K or 1080p. Yan. Timestamp. Yan. Duration ng recording. Consecutive videos during shooting. Tapos yung collision, sensitivity. While driving, low sa akin, parking mode, middle and low. Then, automatically shut down after 15 minutes. So, kung yung iba kasi, live yung kanilang cigarette port. Kung live yung cigarette port nyo, at naka-on to, ay naka-disable, so madidrain niya yung kanyang battery. So, meron kayong continuous na recording. So, pero pag inon nyo to, mag-shutdown siya after 15 minutes. So, bale, yun lang yung kanyang settings. Wala dito yung kanyang wala nyo. So, sirit na. Wala dito yung kanyang parking mode or 24/7 na surveillance. Yun yung nawawala kapag hindi kayo naka hardwire kit or bumili ng kanilang separate hardwire kit.
So nagtry ako ng ibang hardware kit. Papakita ko na lang. Post ko. Nagtry ako nitong hardware kit na to. Kasi mas mura siya, nasa 200 plus. 200 plus lang siya. Hindi siya gumana. So mali. Kaya bumili ako ng separate na hardware kit talaga ng galing sa DDPi store. So ito yung binili ko na hardware kit. So type C ang kailangan ko. Yan, fuse hardware kit. E3, yan kasama yung Mola E3 natin dito. So compatible siya. So ito yung kanyang tsura ng kanyang lagayan. Yan. Naikabit ko na kasi pero mag-upload ako ng panibagong videos or video para sa kanyang installation. Pero ngayon napapakita ko lang yung kanyang capability kung bibili kayo nitong kanyang hardware kit na separate. So yan siya, meron siyang accessories, tapos VCC terminal, yan, Type-C connector. So output niya is 3 amps, yan, 5 volts, then 12 volts to ampere. Yan, intelligent hardware kit. So yung ating Mola E3 is IPS naman siya, so compatible siya, meron siyang kakayanan para magawa yung 24/7 na surveillance parking mode. So gagawin natin, tanggalin natin yung isang nakasaksak. Kita ba? Taka lang, ilaw. Yan, kita naman. So tanggalin ko itong sa cigarette port na galing na power supply. Yan, natanggal na. Shutdown siya. Yan. Tapos ikakabit natin itong isang power supply, which is yung hardware kit. Yan. Ito na yung magiging new supply natin. So yan. Nag-on na siya kasi naka-ignition tayo. Hello, DDPi. Yan, hello DDPi. Yan. Nag-on siya. Try natin patayin yung ating engine. Dapat mag-on lang to. Para gumana, para matest natin kung gumagana yung kanyang 24/7 surveillance parking mode. Yan. Yan, tumunog siya, ibig sabihin gumana siya. Yun yung sounds niya indicating na pumasok na tayo sa ating parking mode. Yan. Oops, wala na yan. Entering low power parking mode. Yeah. One support other operation. So ganyan lang siya. Kasi nga parking mode siya. Okay? So pasokin natin yung ating settings sa via app. So buksan ulit natin 'to. Kasi hindi tayo makaka-connect sa ating app pag nakapatay yung ating dashcam or naka-parking mode siya. So buksan natin DDPi. Yan. Yan. So testing natin kung makapasok ha. Uy, mukhang nakapasok. Wala. Buksan ko. See all. Not meron ditong DDPi something. Uy, meron. So yan siya. I-connect nga natin. Uy, nawala. Mali. Ito. Connect tayo. Sa DDPi. Tumunog. Hindi ko nakita. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Connect. Yan, naka-connect tayo. So try natin pumasok ha. Yan, nakapatay yung engine. Try lang natin pumasok. So pasok tayo sa kanyang recorder. Ayun, nag-on. So nakapasok tayo. Yan, na makikita nyo. Get it. Yan.
Tanggalin natin itong mga itong istorbo na yan. Yan. So itong yellow, ito yung parking monitoring. Yan o, may yellow. Yang yellow. So pag itong walang yellow na bar sa taas ng ating ini-scroll, hindi siya parking mode. Okay? So ito parking mode. Yan o, parking monitoring. So yun. So punta tayo dun sa ating settings. So tingnan natin kung anong kanyang kaibahan. Yan. So yung kanina sa cigarette port, same lang naman, speaker, volume, power tone, device installation guide, okay lang, same lang, yan. Yung encoding niya, same lang din. Tapos yung microphone, timestamp, same lang. Duration ng consecutive videos, same lang din. Collision, same lang din. Tapos ito yung lumabas, yan na. Parking, ayan na. Enter, itong parking monitoring. Ito yung wala kanina sa ating cigarette port na power supply. So nung ginamit natin yung kanyang hardware kit na galing sa DD-Pi, yan. Meron na siyang parking monitoring. So anong mga option dyan? Pwedeng time-lapse video, ordinary video kung ayaw nyong mag-time-lapse, or ayaw nyo mag-record. Magre-record lang siya pag may emergency event, like yung malakas na kalampag, ganun. Tapos yan, parking monitoring, yan. Kung ilang hours yung video nyo, 48 hours is 2 days. So yung 2 days, siguro di ko pa natansya kung ilang days yung masasakop ng 48 hours. Siguro matagal yun. Kasi 1 frame per second lang yung kanyang time lapse. And then yan, vehicle battery protection, yan. So meron kayo dito na graph. Maganda rin siya, mamamonitor nyo kung bumababa yung inyong battery or not. I mean, makikita nyo yung health nung, hindi naman health, yung battery voltage. Yan, may timestamp siya. May timeline siya. So ito, pwede siyang pag 12.4 volts na lang, hindi na niya gagamitin yung inyong battery. So 12 volts, 11.8. So depende sa inyo. Sa akin naka 12.4. Yan. So wala naman akong issue sa battery kasi naka-lithium mode ako. Naka-lithium na ako. Hindi ako nagwo-worry na ma-drain siya. So yun siya, yun yung kaibahan ng meron kayong hardware kit. So dito using yung ating cigarette pa rin na kasama nung binili mo siya. Yan. So yung settings niya, yan, naging turn off settings lang. So ito yung auto shutdown after 15 minutes. Same dun sa app. Yan. So try nating tanggalin yung kasamang power supply, yung cigarette port. Try natin yung ating hardware kit. Yan. Tinanggal ko na itong isa. So lagay natin itong hardware kit. So yan, mag-on ulit siya. Hello, DD-Pi. Yan. So, punta tayo sa settings. Mapapansin nyo, parking monitoring na siya. So, gumagana siya. Yan. So, parking, video mode, yan. Lapse or time lapse, normal record or yung hibernate kung may kalampag lang na sa sasakyan, kung ganun gusto nyong recording niya. Video duration, 48 hours or 2 days, yung kanyang video. So, gaya ng sabi ko, hindi ko alam kung ilan days yun, hindi ko pa natatry. Tapos yung battery protection, voltage, yan. Kung 12.4, 12 volts or 11.8. So, yun. Yung difference ng hardware kit tsaka normal na power supply
So ito naman yung sample ng kuha niya. So itong S yung may yung kanyang time lapse. Ito naman yung regular lang. So try natin tong time lapse. So mapapansin nyo yun, mabilis. Naka time lapse yan. Tapos ito yung kanyang regular record pag hindi park mode. So normal lang siya. Yan. So kung gusto niyo magamit yung parking mode, bili na kayo nung kanilang separate na hardware kit. So again, nabanggit ko na kanina, bumili ako nung ibang hardware kit, hindi siya gumana. So palpak. So ito yung kanyang hardware kit sa DD-Pi. So pasok yung ating Mola E3. Yan. Ulit tayo sa settings. Yan. So pakita ko ulit, tanggalin ulit natin yung yung ating power supply na hardware kit. Yan, wala na. Totally shutdown siya. So lagay natin tong cigarette port type na power supply. Yan. So, hindi siya mag-on kasi naka-off yung ating engine or accessory on natin. Yan. Hello DD-Pi. So nag-on na siya. Hello, So, DD-Pi. wala siyang 24 hours na surveillance or parking mode na tinatawag. So isa pa, bago natin tapusin yung video para makita nyo na hindi siya talaga makikita yung kanyang option sa settings regarding parking monitoring pag hindi kayo naka hardware kit. So device settings ulit. So yan siya. So wala na, iba na yung lumabas na settings kasi nga hindi na hardware kit. So yun lang ang ating video regarding Mola E3 plus hardware kit. So nakita nyo na yung kanyang kaibahan. So salamat sa panonood, hanggang sa muli. May mga susunod pa ako na video regarding Mola E3, kung paano siya in-install using yung cigarette port tsaka yung hardware kit. Kasi yung iba hindi nila dinidetail yung pag-install. So ako ituturo ko yun kung paano yung magandang discarding DIY. So pasintabi sa mga installer, gusto ko lang makatulong sa mga nagtitipid or walang budget or walang kakayanan makabayad sa mga installer. Pero kung tinatamad naman kayo mag-install ng sarili ninyo, hindi para sa inyo yung video na mga i-upload ko sa mga susunod na araw. So hanggang sa muli, bye bye. So dito using yung ating cigarette pa rin na kasama nung binili mo siya. Yan. So yung settings niya, yan, naging turn off settings lang. So ito yung auto shutdown after 15 minutes. Same dun sa app. Yan. So try nating tanggalin yung kasamang power supply, yung cigarette port. Try natin yung ating hardware kit. Yan. Tinanggal ko na tong isa. So lagay natin tong hardware kit. So yan, mag-on ulit siya. Hello, DD-Pi. Yan. So punta tayo sa settings. Mapapansin nyo, parking monitoring na siya. So gumagana siya. Yan. So parking, video mode, yan, lapse or time lapse, normal record or yung hibernate kung may kalampag lang na sa sasakyan, kung ganun gusto nyong recording niya. Video duration 48 hours or 2 days yung kanyang video. So gaya ng sabi ko, hindi ko alam kung ilan days yun, hindi ko pa natatry. Tapos yung battery protection,
voltage. Yan. Kung 12.4, 12 volts or 11.8. So, yun. Yung difference ng hardware kit tsaka normal na power supply. So, ito naman yung sample ng kuha niya. So, itong S yung may yung kanyang time lapse. Ito naman yung regular lang. So, try natin tong time lapse. So, mapapansin nyo, yun o, mabilis. Naka time lapse yan. Tapos ito yung kanyang regular record pag hindi part mode. So, normal lang siya.